Ang taong panuroang 2020-2021 ay sadyang makasaysayan na kung saan ang nakasanayan nating sistema ng edukasyon ay mabilis na nagbago. Ngunit, hindi ito naging hadlang upang magpatuloy tayong mangarap at maniwala sa kahalagahan ng pag-aaral. Kaya nga, sa araw na ito, natipon tayong lahat upang kilalanin ang natatanging kakayahan at talino na ipinamalas ng ating mga mag-aaral. Ito ang pinakahihintay na sandali, hindi lamang ng mga bata, ngunit higit ng mga magulang na nagsilbing gabay upang matagumpay na matapos ang panuroang ito. Ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa Baitang 6. Baitang 6, maalalahanin. Baitang 6, maunawain. Baitang 6, mapagkawang gawa.
Ang mga guro sa kindergarten. Mga guro sa baitang 1. Mga guro sa baitang 2. Mga guro sa baitang 3. Mga guro sa baitang 4. Mga guro sa baitang 5. Mga guro sa baitang 6. Special teachers and admin staff. Ang aming punong guro, Ginang Monet A. Ugat. Ang tagamasid Pampurok ng Distrito ng Pila, Dr. Florentina C. Rancat. Ang pagpasok ng mga kulay na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambungad na panalangin na magmumula sa baitang 6 maalalahanin, Althea Eunice J. Cornista. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa hapong ito ay pinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganon din sa lahat ng mga kaalamang aming natutunan. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan. Sa kanilang walang kapagurang pagbibigay sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan sa loob ng 6 na taon. Iba't ibang uri ng problema ang aming nararanasan. Kasama na po dito ang pandemyang dulot ng coronavirus. Aming hiwiing nawa na agad po kaming makabalik sa normal naming pamumuhay. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangan lagpasan. Bagamat minsan ay gusto naming magtago, alam naming hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit, at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matatag at mabuting nilalang. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Tulungan niyo po kaming hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami
na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na nanaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na pinagkakalob niyo sa amin. Katulad ng aming pag-aaral, lahat pong ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang panunumpa sa watawat na pangungunahan ng Baitang Ani Maalalahanin, Irene Joy S. Lupena. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisat na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Ang himno ng Calabarzon na susundan ng himno ng Laguna.
ating pakinggan ang bating pagtanggap na magmumula sa punong guro ng Paaralang Elementarya ng Pinagbayanan, Ginang Juanet A. Ugat. Mga panauhin, mga namumuno sa ating bayan, sa mga guro, mga magulang, mga kabarangay, at lalo't higit sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito, isang mapagpala, ligtas at nagkakaisang araw po sa ating lahat. Ang taong panuruan 2020-2021 ay isang taon na tigib ng pagsubok. Taon na kung saan ang nakasanayan nating sistema ng edukasyon ay dagling nagbago. Dulot nito, marami tayong pagsasaayos na isinagawa, mga pagbabagong hindi magkakaroon ng kaganapan kung hindi nagkaisa at nagtulong-tulong ang bawat isa. Kaya lubos po ang aking pasasalamat una sa ating Panginoon dahil sa kabila po ng lahat ay naitawid po natin na matagumpay ang taong panuroang ito. Nagpapasalamat po ako sa ating ina ng distrito, Dr. Florentina C. Ramcap, gayon din po sa ating TA lead ng distrito, Ma'am Redelia P. Vista, sa patuloy nilang paggabay sa atin sa nakalipas na mga buwan. Gayon din po sa lahat ng ating mga guro na buong tiyagang nanguna sa pagganap ng kanilang tungkulin para sa kapakinabangan ng lahat ng mag-aaral. Sinuguro po nila na sa paaralang elementarya ng Pinagbayanan, walang iwanan. Para sa kinabukasan, walang maiiwan. Gayon din po sa mga magulang na hindi napagod at hindi sumuko sa paggagapay sa kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Hindi nagsasawang makipag-ugnayan sa mga guro sakaling hindi nila maintindihan ang mga aralin at walang pag-atubili namang tinutugon ng ating mga guro. At higit sa lahat, pasasalamat sa lahat ng mga mag-aaral na patuloy na naniniwala sa kahalagahan ng edukasyon, na sa kabila ng mga modules at gawaing kanilang sinagutan at isinagawa sa loob ng kanilang mga tahanan, ay nandoon pa rin ang kanilang sigasig na maisakatuparan ang lahat ng mga ito. Hindi man naging madali ang panuroang taong ito dahil sa maraming pagbabago, hindi ito naging hadlang upang patuloy na makilala ang paaralang elementarya ng Pinagbayanan sa iba't ibang larangan. Buong karangalan ko pong babanggitin sa inyo ang mga naging bunga ng pagkakaisa ng mga magulang, mag-aaral at guro. Una, Brigada Eskwela Plus na kung saan maraming may mabubuting puso ang nakaloob ng kanilang makakayanan tulad ng bond papers at ink para sa pagpaparami ng mga modules at learning materials na ginamit ng mga guro at mag-aaral. Ikalawa, isa pong maipagmamalaki ng ating paaralan ang ilan sa mga guro na nagsilbing manunulat ng lesson exemplar sa buong sangay ng Laguna na kinabibilangan po ni Ginang Fe Ilaw sa asignaturang Filipino, Ginang Donabel R. De Los Santos sa asignaturang Araling Panlipunan at sina Ginang Licen R. Ugat at Ginang Girly D. Antonio para sa asignaturang English. Isa pa rin po nating guro ang nabigyan ng pagkakataon na maging demonstration teacher ng cyber safety sa Sangay ng Laguna sa katauhan po ni Ginang Olive Grace M. Maldo. Si Ginang Fepi Ilaw ay napabilang din po sa mga mahuhusay na tagapagpadaloy sa nakaraang 2 pansangay na palihan sa asignaturang Filipino. Pagdating po naman sa ating mga mag-aaral, napabilang din po sila sa mga matagumpay na lumahok sa iba't ibang gawaing pansangay tulad ng Matanong, Aralpan, English Explorer, Wellness Youth Campus. Sa pagtutulungan po muli ng ating mga magulang, mag-aaral at mga guro, nakamit po natin ang 3 pwesto sa buong distrito bilang Best Implementer ng Gulayan sa Paaralan. At iyan po ay sa pamumuno ng ating School Gulayan Coordinator na si Ginoong Joey Falcone. At ang isa pong kinakitaan ng tunay na pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mga tao sa loob at labas ng ating paaralan
ay ang matagumpay na pagsasagawa ng Pinagbayanan Community Pantry na sa kabila po ng pandemyang ating dinaranas ay marami din po ang nakiisa sa nasabing gawain na nakapagbigay ng kaligayahan sa ating mga beneficiaries. Tunay nga na sa ating paaralan ay walang iwanan. Sama-sama sa pagkamit ng tagumpay upang sa kinabukasan ay walang maiiwan. Kaya nga po sa mga minamahal kong mag-aaral na magsisipagtapos sa makasaysayang taong ito, binabati ko po kayo sapagkat sa kabila ng lahat ng pagbabago, dulot ng pandemya, ay matagumpay ninyong naitawid ang unang yugto ng inyong laban bilang mag-aaral. Marami mang pagsubok ang inyong naranasan sa inyong pag-aaral dahil sa bagong normal na sistema ng edukasyon, hindi kayo napagod. Bagkos, masaya kayong nakisabay sa agos nito, kaya ngayon ay aanihin nyo na ang matamis na bunga ng inyong pagpapagal kasama ang inyong mga magulang at tagapag-alaga. Ang bilin ko lang sa inyong mga anak ay laging ihanda ang sarili sa lahat ng pagbabago. Kung nagkamali kayo ngayon, huwag tumigil na sumubok pa dahil ito ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay. Ngayon na kayo ay aalis na sa bakuran ng ating paaralan, huwag sanang iwaglit sa inyong puso't isipan ang lahat ng aral na inyong natutunan. Patuloy kayong maniwala na ang lahat ng bagay na pinaghirapan ay nagbubunga ng magandang bukas. Ang inyong magiging tagumpay sa susunod pang mga taon ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Patuloy kayong mangarap at isa-isa itong abutin sa tulong at gabay ng inyong mga magulang. Sa mga magulang, patuloy po natin suportahan ang ating mga anak. Sabi nga po na ang edukasyon ang tanging kayamanan na maaari nating ipamana sa ating mga anak na kailanman ay hindi maiwawaglit. Muli, mga anak, binabati ko kayong lahat ng isang maligayang araw ng pagtatapos. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Mapalad tayo at tayo'y mapapaunlakan ng isang mensahe na magmumula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kagalang-galang Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers,
and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations
from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do.
So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ang susunod na mensahe ay magmumula sa pangrehiyong patnugot ng Region 4A Calabarzon, Francis Cesar B. Bringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan. At lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na
kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Ating pakinggan ang mensaheng magmumula sa tagapaminihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, Marites A. Ibanez, CESA 5. Taus-pusong pagbati
sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang intervensyon dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Sadyang napakapalad natin dahil tayo ay napaunlakan ng punong lalawigan ng Laguna, kagalang-galang Ramil L. Hernandez upang magbigay ng mensahe. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat
para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pampubliko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang dekalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. At narito rin upang magbigay ng mensahe, ang pangpunong lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Karen Agapay. Magandang Laguna po! Sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, our SDS Ma'am Marites Ibanez, our ASDS Ma'am Lane Carpio at Elvira Katangay, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos, magandang araw po. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay, kasama na ang ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi po niya tayo pinabayaan, kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa ay sa ating opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa modules at distance learning. Pangatlo, sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning. Tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, meron nga dyan tagahanda pa ng merienda. At higit sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates, kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations and God bless po. Tunay tayong pinagpala dahil narito at pauunlakan tayo ng ating punong bayan, Bayan ng Pila, Kagalang-galang Edgardo A. Ramos para sa kanyang mensahe. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong District Supervisor, Ma'am Flora Rangkap, sa lahat po ng school heads, sa lahat po ng mga guro ng atin pong paaralan, sa mga magulang po, lalo tigit po sa mga completers at mga magsisipagtapos mula elementarya, sekundarya at senior high school dito po sa Bayan ng Pila. Isang makasaysayang araw po dahil tayo po ay nandito ngayon at haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay
estudyante. Sa mahaba pong panahon ng pakikipaglaban natin sa pandemya, nakita ko po at naramdaman ang sindi ng pagnanais ng ating mga batang Pilenyo na makatapos sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating mga guro, palakpakan po natin ang ating mga magulang, lalo't higit, papurihan po natin ang mga estudyanteng batang Pilenyo sa kanilang pong pagsisigsa para po maabot ang kanilang nais sa kanilang pag-aaral. Mahirap po ang laban natin sa pandemya. Subalit, dala po ng pangangailangan at malayong pananaw ng edukasyon ang tanging solusyon para makatulong iangat ang antas ng ating kabuhayan. Tayong lahat ay nagsisikap para ito ay ating makamit. Sa bahagi po ng ating pamahalang bayan, bagamat mahirap, pero kaya po nating pagtulong-tulungan na iangat ang mga batang ito para po matamo nila ang pinakamaganda at pinakamataas na kalidad ng edukasyon dito po sa bayan ng Pila. Hindi po tayo titigil dahil ang pangarap po ng inyong punong bayan ay magkaroon ng isang bayan na matatag, matibay, at ang tanging solusyon lamang po dito ay mapagtapos natin ang mga batang Pilenyo para po sila ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan tungo po sa kaunlaran hindi lamang po ng kanilang pamilya kundi po ng buong bayan ng Pila. Ito po ang aking pangarap at saluhan po ninyo ako at pagtulong-tulungan po natin tuparin ang pangarap ng bawat isang bata, bawat isang magulang at ng aking pong pangarap para po sa kaunlaran ng ating pong bayan. Ngayon po, patuloy po natin pagtulong-tulungan kung paano po natin pagsisikapan sa panahon po ng pandemya na itawid ang matibay na pundasyon ng edukasyon ng mga batang Pilenyo. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga magulang, lalo tigit, mabuhay ang mga batang Pilenyo. Maraming salamat po at sana po patuloy tayong basbasan ng ating pong may kapal hanggang maabot natin ang ating pangarap na tagumpay dito po sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. Ang mensaheng magmumula sa punong barangay ng Barangay Pinagbayanan, Kagalang-galang Luisito M. Larazo. Good day po sa PABS, GPTA, sa ating principal, Ma'am Monet Ugat, sa aking mga kabarangay, at mga teachers. Magpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pumunting mensahe sa mga mag-aaral at magtatapos sa elementarya ay patuloy po tayong magsikap makapagtapos at sapagkat ang pag-aaral po ay at karunungan ay isang kayamanan na hindi mabibili o mawawala. Kaya natin ipagmalaki kahit kanino. At lagi po natin tandaan, tayo magpasalamat po sa ating mga magulang at teachers dahil sila ang ating gabay at sila rin ang alam natin na nakatulong sa atin na tayo ay makatapos ng pag-aaral. At pag po tayong susuway sa ating mga magulang sapagkat hindi po maganda ang patutunguhan pag tayo po ay sumusuway sa magulang. Wala pong ibang tutulong sa atin kung hindi ang ating magulang para po tayo ay makapagtapos. At inuulit ko po sa ating mga mag-aaral, patuloy po tayong mangarap na makapagtapos sapagkat hindi na po mawawala sa atin yan hanggang sa tayo hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa tayo mawala. Ang magkaroon po ng karangalan ay isang kayamanan. Sa bumubuo po ng barangay Pinagbayanan Elementary School, maasa po kayo sa 10 ng aming kasamahan sa sanggunian ay bukas po kami sa pagtulong. Kaya,
inyong pangangailangan sa abot po ng aming makakaya. Uli po, maraming salamat. Ang pagpapakilala sa mga magsisipagtapos na magmumula sa ating punong guro, Ginang Monet A. Ugat. Iginagalang namin taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pila, Dr. Florentina C. Rancap, sa kahilingan ng mga guro sa ika-6 na baitang ng paaralang elementarya ng Pinagbayanan, ay kinikilala ko bilang punong guro ng paaralang ito na ang 60 batang lalaki at 46 na batang babae na may kabuuang bilang na 106 na mga mag-aaral sa baitang 6 na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng kagawaran. Idinudulog ko po sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas, ang Junior High School K-12 Basic Education Program. Ang pagpapatunay sa mga magsisipagtapos na magmumula sa ating taga-Masid Pampurok, Dr. Florentina C. Rancap. Pinagpalang araw po ang bati ko sa lahat. Iginagalang naming pansangay ng tagapamanihala ng mga paaralan ng Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Sa kahilingan po ng pinuno ng paaralan ay kinikilala ko bilang taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pila na ang mga mag-aaral sa baitang 6 na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Idinudulog ko po sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas, ang Junior High School ng K-12 Basic Education Program. Ang pagpapatibay sa mga magsisipagtapos na magmumula sa tagapamanihala ng mga paaralan Sangay ng Laguna, Marites A. Ibanez, CESA 5. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng taga-Masid Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng kagawaran ng edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Ang pagkakaloob ng katibayan. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos mula sa baitang 6 maalalahanin. Prince Nicole P. Barrera, Khalil James D. Busog, Jerry A. Del Rio, Manuel C. Del Rio, Liam Zion O. Jones, Cian Aldridge L. Halos, Alphonse Keon L. Labro, John Kenneth L. Lara, Axel H. Lozano, John Carl M. Nisola, Jason Ocfemia, Jays Gabriel T. Pertes, Renz L. Ramos,
Floyd Edwin G. San Diego, Jeremy Christian M. San Mateo, John Elizar S. Soriano, Raymond B. Suson, Jamin Josh P. Tabios, Giancarlo N. Villanueva, Shane Margaret M. Angeles, Trisha May Castellano, Shane M. Celedonio, Althea Eunice J. Cornista, Nina Rihanna D. De Leon, Sofia L. Falconit, Akisha B. Hereta, Alia Cheska D. Larazo, Sian Jenas D. Larazo, Irene Joy S. Lupena, Rain Janine B. Mendoza, Pauline Jenica B. Mole, Ayla Angeline S. Jarin, Faith Kristen S. Sumbilya, Abigail V. Tanyo, Crystal May T. Torres. Isang pagpupugay sa mga nagsipagtapos mula sa baitang 6 maunawain. James Matthew M. Alamudin, Ken Andre N. Anterola, Kenji A. Kotamora, Jacob G. Datay, Kenneth Cole Descoatan, Joshua M. Domingo, Aaron Kurt A. Espinosa, Jairus John G. Lara, Ken Matthew R. Magracia, Aljur A. Malaga, Mark Francis S. Montoya, Prince Lawrence P. Nisola, Sean Stephen D. Pablo, Carl Emmanuel S. Palasing, Ralph Yasser A. Pecaña, Jaden L. Resurrection, John Damiel F. Salazar, John Harvey T. Santos, Sean Georgian Nathaniel G. Talia, Jello P. Vergara, Jaden M. Villanueva, Naomi Rain V. Agorilia, Shari Elm E. Antrahenda, Rizalyn R. Arnisto, Jamie Angela B. Bulpa, Eliza Rain E. Cabral, Carmela Hayan J. Datay, John Maurice E. Lara, Angel Ann J. Larazo, Mariel D. Llasos, Francine B. Lopez, Ritzel May S. Lopez,
Danielle Celestina C. Malonzo, Candice Laverne A. Mendoza, Riza D. Opalsa, Yuri Ann Christie V. Rosete, Ang mga nagsipagtapos mula sa Baitang Ani Mapagkawang Gawa. Willan Rain P. Aquino, John Rachel D. Badong, Aaron Josh P. Batolio, Ace L. Kalinagan, Kyle Luigi Crisostomo, Jeremiah M. Dawinan, Enrico Jr. A. Francisco, Carl Ariel J. Galvez, Mig J. D. La Chica, Harvey James R. Lopez, Daniel Isaac A. Malimutin, Christian Jr. G. Martinez, Macan Lionel E. Mercado, John Francis D. Palasin, John Jazer L. Perez, Arvin Ken A. Reyes, Michael T. Salvador, John Patrick O. Sarmiento, Lemuel Kael M. Tan, Kurt Gian P. Tope, Stephanie Kate A. Abelia, Era Gail L. Amado, Princess Jewel B. Ambrosio, Crystal Karen K. D. Dawinan, Chris Anme Q. De La Peña, Christine J. Diano, Jonaya Madison P. Escazura, Mary Joy Ann N. Flores, Jordan Nicole F. Galido, Jana Mitch G. Mendiola, Mary Joyce M. Mendoza, Chriselle May L. Mojares, Margaret L. Nonado, Karian Shereen B. Pecania, Althea Elise F. Rio Florido, Dalubguro 2, Ginang Fepi Ilaw para sa pagpapakilala sa panauhing tagapagsalita. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Akin po ang karangalan para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Di mapasusubalian na siya ay makapagbibigay sa ating lahat ng inspirasyon, higit sa ating mga mag-aaral at mga magulang. Larawan siya ng pagiging isang mabuting anak, kapatid, asawa, ama, kaibigan, at pagiging mabuting mamamayang Pilipino. Nagsikap at nagtagumpay sa pinili niyang propesyon na sabi nga niya, pinangarap lamang niya noong una. Sa paaralang elementarya ng Pinagbayanan, unang hinubog ang kanyang kakayahan at nagtapos bilang first honors. Sekundarya naman ay sa Liceo
Depila. Taong 1998, tinapos niya ang kursong Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering sa University of the East. Kaagad nakapasa at nakapagtrabaho. Taong 1999 hanggang 2003, siya ay process engineer sa Pricon Microelectronics, Bagong Bayan, Sukat, Muntinlupa. Taong 2003 to 2005, siya naman ay design and test engineer sa Yamaichi Electronics, Tokyo, Japan. Sa pagbalik niya sa Pilipinas noong taong 2005 hanggang 2007, ay naging senior engineering supervisor sa Pricon Microelectronics, Cabuyao, Laguna. Simula 2007 hanggang sa kasalukuyan, siya ay Senior Operations Engineering Manager sa Fisher & Paykel Healthcare sa New Zealand. Siya si Ram o Ramir ng Purok 1, Pinagbayanan. Ngayon, maligaya siya sa kanyang buhay may asawa dahil binayayaan sila ng 2 anak na lalaki. All the way from Auckland, New Zealand. Mga panauhin, mga magulang, mga magsisipagtapos. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating panauhing pandangal, Engineer Ramir Lindo Agra Dawinan. Ang talumpati ng panauhing tagapagsalita, Engineer Ramir Lindo A. Dawinan. Sa pamunuan po ng Pinagbayanan Elementary School, sa mga magulang na nandirito, sa mga bisita, at sa mga bata ngayon na gagraduate, magandang araw sa inyo lahat. Salamat ho sa pag-imbita nyo sa akin na makapagbigay ng pagkakataon na makausap ang ating mga bagong graduates, lalo na kay Mrs. Maida Hara Caballero. Maraming salamat. Lubos ako nagpapasalamat na makapagsalita sa harapan ninyong lahat at pinagmamalaki ko kayo mga graduates. Para ho dun sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako ho si Ramir Lindo Dawinan. Diyan ho ako pinanganak at nag-aral, lumaki sa Pinagbayanan. Diyan po ako nakatira sa Purok 1 sa may irrigation, sa may rest house. Diyan na rin ho ako nag-aral sa Pinagbayanan Elementary School hanggang sa makagraduate ako from 1983 to 1989. Siguro yung ibang bata dito, mga pamangkin ko na kayo, apo, o anak na kayo ng mga dati kong classmate. Itong araw na ito is special, lalo sa mga bata, dahil ito yung graduation day nyo, ito yung araw na inyong pagtatapos. Ito yung araw na matatapos na yung paggising nyo ng maaga, matatapos na yung paggawa nyo ng mga homework sa gabi, tapos na rin yung mga paglalaro nyo sa playground tuwing recess. Pero simula lamang to ng panibagong challenge, panibagong pagsubok dahil mas gigising na kayo ng mas maaga. Mas marami na kayong homework at mababawasan na inyong mga laro kasi ito na yung isang bagong antas sa inyong buhay kung saan kailangan nyo umangat sa panibago at mapanghamong tungkulin at aktibidad. Kung mapapansin nyo, nung panahon ng pandemya, noong isang taon, ng mga work, study from home, ginamit ng pandemya para ihanda kayo para maging masikap, pinalakas ang pag-iisip at pinalakas ang inyong emosyon. Isipin na lang natin na nung nag-aaral kayo mula sa bahay, nung nagmabasa kayo mula sa bahay, nagsosolve kayo ng mga math sa bahay. Ito ay isang disiplina sa pagsasanay sa ating sarili para mapanatili ang inyong focus sa inyong atensyon. Naniniwala rin ako na nung panahon ng pandemya, nung natigil kayo sa bahay, nagkaroon kayo ng pagkakataon na tumulong sa mga gawaing bahay, natulungan yung mga magulang nyo.
Natutunan niyo yung ibang aktibidad sa bahay tulad ng paglilinis, paghuhugas ng plato, pagluluto. Ito ay isang pagsasanay uli para sa inyo sa darating na panahon. Pagkatapos ng elementary, papasok kayo ng high school. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na makakilala at makasama ang mga bagong kaibigan sa loob ng 4 na taon. Dito nyo matutunan yung mga bagong bagay, lalo na sa academic at practical na pamumuhay. Dito mo rin matutunan yung mga bagong abilidad sa talento. Pero huwag kayong matakot sa high school. Hindi kayo dapat matakot dahil sa loob ng 6-7 taon, inihanda kayo ng inyong mga magulang saka ng inyong mga guro dyan sa pinagbayanan para harapin itong bagong pagsubok na to. Ang high school ay isang paghahanda lamang para sa susunod na antas ng pag-aaral, which is yung college or yung university. Nais ko rin magbigay ng mensahe sa ating mga magulang na narito ngayon. Para sa mga magulang, ang trabaho natin bilang magulang isa hikayatin at suportahan ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral dahil edukasyon ho lamang ang tanging pwede nating iwanang kayamanan sa kanila. Ito ho ay hindi pwede nakawin sa kanila ng sino man. Tulungan natin mga anak natin na matupad yung kanilang mga pangarap. Alam kong hindi ho madaling magpaaral ng bata lalo na pag pinag-uusapan ng pananalapi o pinansyal. Pero bibigyan ko lang ho kayo ng isang halimbawa based ho to sa aking experience nung nag-aaral pa ako. Doon ho sa mga hindi nakakilala sa tatay ko, ang tatay ko ay si Ramiro Dawinan. Meron ho kaming isang maliit na tindahan dyan sa Purok Uno. Ang trabaho talaga ng tatay ko is magluto lamang ng pagkain araw-araw. Yan ho ang hanap buhay namin. Yan ho ang ginagamit niya para sustentuhan yung pag-aaral namin. Ngayon, ang nanay ko ho naman ay si Erlinda Dawinan. Dati ho siyang teacher dyan sa Pinagbayanan Elementary School. Siguro, yung mga magulang ng mga bata, naging teacher niyo ang nanay ko or co-teacher ng ibang guro dito sa Pinagbayanan Elementary School. 4 ho kami magkakapatid na kailangan ipadala sa high school o kolehiyo. Hindi ko talaga maisip kung paano nila kami nasuportahan, pero nagawa nila sa pamagitan ng pagtatiyaga, pasensya at sakripisyo. Wala hong imposible kung gagawin natin para sa mga bata. Ang panghuling mensahe ko is para sa mga bata. Nais kong maging matagumpay kayo sa buhay nyo. Nais kong marating nyo yung pangarap na gusto nyo abutin. Ngunit higit sa lahat, hinihiling ko sa inyong lahat na maging responsable, mabait at mabuting bata sa inyong magulang at sa inyong mga guro dahil sila ang inyong magiging gabay sa inyong tagumpay. At sa muli, nagpapasalamat ako sa mga magulang na nagsusumikap na ipadala ang mga batang ito sa paaralan. Salamat sa mga guro at kawani ng paaralan ng Pinagbayanan Elementary School sa pagsuporta sa pag-aaral at pagtanggap sa mga batang ito sa kanilang pangalawang tahanan. At sa mga batang ito na gumawa ng kanilang makakaya sa nakalipas na 6 na 7 taon sa pag-aaral, mabuhay kayo, all the best, and God bless you all. Maraming salamat po. Ang pinakahihintay ng lahat, ang pagkakaloob ng mga parangal. Mga nagsipagtapos ng may karangalan sa baitang 6 maalalahanin. Shane Margaret M. Angeles, may karangalan. Khalil James D. Busog, may karangalan. Shane M. Celedonio, may mataas na karangalan. Althea Eunice J. Cornista, may mataas na karangalan. Nina Riana D. De Leon, may karangalan. Sian Aldridge L. Halos, may mataas na karangalan. Akisha B. Hereta, may karangalan. Alphonse Kion L. Labro, may karangalan. Alia Cheska D. Larazo, may karangalan. Irene Joy S. Lupena, may mataas na karangalan.
Rain Janine B. Mendoza, may karangalan. Pauline Jenica B. Mole, may karangalan. Jeremy Christian M. San Mateo, may karangalan. Faith Kristen S. Sombilia, may mataas na karangalan. Cristel May T. Torres, may karangalan. Mga nagsipagtapos ng may karangalan sa baitang 6 maunawain. Rizalyn R. Arnisto, may karangalan. Eliza Rain E. Cabral, may karangalan. Carmela Hayan J. Datay, may karangalan. John Maurice E. Lara, may karangalan. Ritzel May S. Lopez, may karangalan. Ken Matthew R. Magracia, may karangalan. Daniel Celestina C. Malonzo, may karangalan. Candice Laburn A. Mendoza, may karangalan. Mga nagsipagtapos ng may karangalan sa baitang 6 mapagkawang gawa. Era Gail L. Amado, may karangalan. Jeremiah M. Dawinan, may karangalan. Ating matutunghayan ang isang talumpati ng nagkamit ng pinakamataas na karangalan. Kirsten Faith S. Sombilia, may mataas na karangalan. Distinguished Guest of Honor, Engineer Merlindo A. Dawinan, Honorable Mayor Edgardo A. Ramos, Respected Barangay Chairman Luisito M. Larazo, Beloved District Supervisor Dr. Florentina C. Rancap, Competent School Head Mrs. Monette A. Ogat, dedicated and devoted teachers, supportive parents, fellow graduates, friends, visitors, guests, and spectators. Good day everyone, my name is Faith Kirsten S. Sombilia and I am absolutely honored to be here. First of all, I want to thank my teachers, classmates, friends, and especially my supportive and loving parents. Thank you for being part of my life and journey. I can't believe it because this is our last elementary day here in our dear Pinagbayanan Elementary School, from kindergarten to grade 5 in school with face-to-face learning and the whole year of modular distance learning. And all I can say is that it's a job well done, batchmates. Congratulations to us. We did it! We've all worked so hard to get to this state. It's time to bid goodbye, but of course, it's not the end, but the start of our new journey, the junior high school life. In this year, we had troubles. We were greatly challenged with the new normal setup. We've struggled to do what we're being asked of us to accomplish. There were many hardships, but we still did our best, and we are here, ready to take our completion certificates, a symbol that signifies a success for us. We will surely miss those days that we've spent together with our friends. The days we goofed around, played and hung out with our friends when we're still attending school on site. Those moments that made us happy, even the arguments and petty fights we had that made our friendship stronger, and finally the laughters and some little naughty acts we shared together, which made our elementary days really fun and memorable. But then, spending time with friends are not the only things I cherished, but rather, I am more appreciative on the experiences and opportunities given to us by our school. I love it when we're competing or attending campings or scoutings in different places. I have learned about new things or skills that I really don't know. It made me nervous meeting other people,
but I still enjoyed it and made friends with them. We had won many competitions, and I guess it's because of the talents and skills that we've acquired and developed with the help and the assistance of our teachers. Indeed, we were very lucky to have teachers who really are masters on their craft. From academic to non-academic, they really gave their best for us, their students. This year, that we were hit by the coronavirus pandemic, our student life was really difficult because we weren't able to be in school and have face-to-face classes. There were many restrictions, like we can't go out, we can't do things that we used to do before, but our teachers still did their best just to teach and bring the education we deserve. The pandemic brought us a lot of changes. This time, we have our second teachers, our parents and guardians who acted as our teachers, assisting us on our modular learning. But then, another important thing that happened was that we've learned to study on our own. We became independent in some ways, and that was a big accomplishment also. Though, I miss the days that we're playing and learning together, and I really want to meet you all face to face. I know that I can, but I hope someday it will do. I really want to feel the same as before, so I keep on praying that it does happen soon. For now, thank you for being part of my life. To my friends, thank you for being with me because you are there for me even though it's hard to communicate right now. Thank you to our teachers, to our grade 6 teachers for teaching us, even if you are all getting tired, especially this year, under the new normal that communication is very essential. Yet you really have so much time to answer our questions online 24/7. To all other teachers, thank you for the years of understanding us and being second parents to us. Even though had a hard time on dealing to each one of us, still you've shown us so much patience and love. Thank you for your hard work. You truly are our heroes. Personally, I want to thank my parents for the hardship, support, love, care, and guidance. You're always there for me even though both of you are busy and tired because of your respective works. You still have time for us. I know you are both working hard for us so we can finish school and we can have a good life. Don't worry, I will study hard so that I can repay you for all your sacrifices. I love you so much, Mami Vanji and Daddy Bong. And to my Kuya Shan, I love you. And to all other parents, thank you for the love and support that you are continuously been giving to your children. With your guidance and encouragement, we are here ready to receive our certificates. We salute you for that. Most importantly, thank you, Lord God, for the knowledge, talent, and strength you have given to us. Things became easy for us because we knew you are on our side. To my dear batchmates, don't give up on your dreams. Don't be discouraged. Don't be afraid when you make a mistake and do your best next time. Always remember that God is always there to help you. Again, congratulations to everyone. God bless and mabuhay tayong lahat. Para sa panunumpa ng nagsipagtapos, narito si Sian Aldridge L. Halos, Baitang 6 Maalalahanin. Panunumpa ng mga magsisipagtapos. Ako'y nanunumpa ng buong katapatan na pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayon hawak ko, sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit. Sa paglabas ko sa bakuran ng paaralang ito, at saan man ako makarating, ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako'y nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya tulungan mo po ako, Diyos ko.
ang awit ng pagtatapos. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ng tahanan upang paglingkuran ang bayan. Di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila, silang mga nag-aalaga't kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nagkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw
Ang mensahe ng pasasalamat na magmumula sa Pangulo ng Samahan ng mga Magulang at Guro, Ginang Rorelie L. Halos. First of all, please allow me to read my message since this is my last message, kaya pagbigyan niyo na po ako. To all the graduates and parents, to our beloved Mayor Egay Ramos and Kapitan Luisito Laraso, to our district supervisor, Ma'am Florang Cup, to our guest speaker, Engineer Ramirlindo Agradawinan, to our beloved principal, Ma'am Monette Ugat, and master teacher, Mrs. Pe Ilaw, and of course to all the outstanding teachers of PBES, good morning. Being a parent, it is not easy to guide the children in their modular study. Alam ko pong maraming nakarelate sa aking mga magulang, pero sabi nga po, walang hindi kakayanin, basta tulong-tulong at sama-sama. And we have overcome the hardship of this school year, kaya wag po tayong magsawang tumulong, gumabay, sumuporta sa ating mga anak. And to you, all newly graduates, good luck to the new chapter of your life. Sana makasurvive ulit kayo sa mga susunod na hamon sa inyong pag-aaral. Be patient, be responsible, at laging iisipin na pag may hindi alam, na andyan ang mga magulang at guro na handang tumulong at pwedeng pagtanungan. Again, good luck and congrats to all of you. Being a GPTA president, I guess 4 years of being president of our school and 1 year of being president of Pila District are enough to prove myself as a reliable leader. Thank you everyone for putting me in this position. It is a great honor and experience. Hindi po naging madali para sa amin with my co-members, but amin pong kinaya, and I hope you all are satisfied with our service. And to all my co-GPTA officers, maraming salamat sa pakikiisa. Nagkaroon tayo ng magandang samahan at pagkakaibigan. And to all the parents and teachers, marami din pong salamat sa inyong pagtitiwala sa amin. I hope we left an unforgettable service since I am the longest president of this school. Again, thank you and good luck to the next set of GPTA officers. To our beloved school, Pinagbayanan Elementary, it is a great honor to be a part of your family. Asahan niyo po na nandito pa din ako handang tumulong sa abot ng makakaya ng aming pamilya. And to all the very skilled PBES teachers, thank you for giving knowledge to my children and for shaping them to be a better person. Hindi po ako nagsisi na dito ko pinag-aral ang aking mga anak since this is our alma mater. And to our beloved principal, Ma'am Monette, hindi man po tayo nagsama ng ganong katagal, pero naramdaman ko po ang inyong kabutihan, kaya maraming salamat po. Alam ko po na magiging madali para sa mga susunod na set of GPTA officers ang pakikisama sa inyo because you are very kind-hearted person. Once again, thank you everyone. Praying for everything to go back to normal. Keep safe, good luck, and God bless us all. Halina't makiisa sa susunod na Brigada Eskwela taong Panuruan 2021-2022.
paano namin kayo mapasasalamatan sa mga tulong po ninyo sa amin ay ibinigay? Isang linya sa awitin na tunay po nasa aming puso at isipan. Ako po bilang gurong tagapayo mula sa ika-6 na baitang, kabilang sa grade 6 beauties, at bilang pangulo na rin ng samahan ng mga guro ng paaralang elementarya ng Pinagbayanan, ay taus-puso pong napasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming panauhin, mga magulang at mga nagsipagtapos. Napakalaki po ng inyong papel na ginampanan upang ang ating panuruan 2020-2021 ay maging isang ganap na tagumpay sa kabila ng pandemya na ating nararanasan. Tunay po na muli nating pinatunayan na walang imposible kapag nagtutulungan at nagkakaisa. Nawa po ay makasama po namin kayong muli sa mga susunod pang taon. Patunayan natin na sa paaralang elementarya ng Pinagbayanan ay walang iwanan. Para sa kinabukasan, walang maiiwan. Patnubayan po tayong lahat ng dakilang Ama. Marami pong salamat. Mabuhay. Ang bawat pagpupunyagi ay nasusuklian ng tagumpay. Ang bawat pagharap natin sa bagong normal ay sadyang puno ng hamon. Kung kaya't, ating ituring ang mga karanasang ito bilang isang paraan upang tayo ay lalong maging malakas at buo ang pananampalataya sa ating Panginoon. Bawat araw ay may kaakibat na hamong kailangang harapin at bilang isang pamilya, asahan ninyo ang patuloy na pag-alalay ng mga guro at ng paaralan sa pagsasakatuparan ng inyong mga adhikain sa buhay. Dahil sa paaralang elementarya ng Pinagbayanan, walang iwanan. Para sa kinabukasan, walang maiiwan. Muli ang aming pagbati at isang karangalan na kayo ay aming mapaglingkuran. Walang maiiwan sa gitna ng kalamidad. Walang maiiwan sa oras ng tagirap. Magtulong-tulong, magpulong-pulong, walang uurong susulong. Walang maiiwan, walang iwanan, walang maiiwan. Kumapit ka lang, kababayan, kami ang inyong malalapitan para sa inyong kinabukasan.